Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. So, glory to God. At sige po, at maaaring buksan na po natin sa ating title. Sige po, basahin nga po natin. Running out of our limitations. Hindi ko lumilitaw ang ating background. Parang malaki ka pula rin. Diba? Running out of our limitations. Bakit po kaya ang Joshua chapter 10 verse 12 to 14? Kasi the whole week, yan po yung nagre-rema sa puso, sa isip ko, na sino po ba sa atin na meron kang gustong gawin, pero nakulangan ka ng araw, na kung pwede lang itigil mo ang buwan, itigil mo ang araw. Amen po ba? Itigil mo ang earth sa pag-orbit sa araw para hindi mo na po lumipas yung araw. Para matapos yung dapat gawin. Sino po sa atin na lagi nakakaranas ng submission? Amen. Tayo po ba yung may submission po tayo, malayo pa lang, ano na po, ready na po yung ating sinasubmit? O tayo po yung last minute adrenaline rush people? Di ba? Kung kailan last day na doon palang umaandar yung adrenaline rush mo, ngarag ka na. Amen po ba? Kinabukasan, magawa yung mata ko kasi hindi ka natulog. Amen po ba? Of course, hindi po ako excuse dyan. Number 1 po ako dyan, yung adrenaline rush. Diba? Kaya sabi pa sa Lord natin, Lord, padala niyo lagi yung adrenaline rush kay Lord. Amen po. So, diba? Si Joshua po, kung babasahin po natin, sige po, pwede po ba natin ibalik sa ating fevers? Okay lang po ba ang ating mga Japanese people? Baka pwede po natin i-interpret. Praise the Lord. Hindi si Otosan po, tsaka si ano si... Ayan, si Otosan. Hariling na natin yan. Kasi yun ang dinideclare natin, di ba? So, praise the Lord. So, glory to God. And as we declare na tayo po talaga ay matuloy na po. At matutuloy po talaga na tayo po'y magkakaroon po ng Japanese LGN. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Joshua chapter 10, kwento ko na lamang po kasi medyo mahaba po. So dahil, alam po natin, yung sinasabi po dyan na si Joshua, 5 kings nagsaling pwersa, iba't ibang bansa, na ang mga Gibeonites ay humingi ng tulong sa mga Israel. Na dahil sige, ang mga Gibeonites ay wala na silang mahingan ng tulong. Sabi, Joshua, tulungan mo kami. Amen? And of course, alam po natin, ang sabi nga po ng Lord Jesus, ng ating Diyos Ama, ang sabi po ng ating Diyos kay Joshua, di ba? Kung paanong sinamahan ko si Moises, ay ganun din ikaw. Nasasamahan ko.
Amen po. Kaya nakita po natin na ang Lord, talagang yung kanyang mga kamay, talagang umilos sa battle na ito. Hindi lang ang mga tao. Dahil sinabi pa po sa verse 8, do not be afraid of them. I have given them into your hand. Amen po, not one of them will be able to withstand you. At ang sabi pa po, nilito pa ng Lord ang mga kalaban para mapanalunan ng Israel ang laban na ito. Amen. Nagpaulan pa ang Diyos ng hailstones, ng malalaking tipak ng bato, ng tipak ng yelo. Amen po ba? Para lamang po manalo ang Israel. Pero pagdating po sa verse 12, ang sabi, on the day, sige nga po, basahin po natin. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, stand still over Gibeon and you move over the valley of Ajalon. Literal po ba yan? Literal po ba yan na pinatigil po ni Joshua ang pag-ikot po ng orbit ng Earth sa araw para po madilim. Hindi po lumubog ang araw. Literal po ba yan, mga kapatid? Pakibasa po, next verse, ang sabi po dyan, so the sun stood still, the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies. Ang sabi po, the sun stopped in the middle of the sky, and delayed going down about a full day. Pakiulit nga po, about a full day. Pag sinabi mong about a full day, ilang oras po yun? 24 hours. Diba, ilang oras po tayo meron sa loob ng isang araw? 24 hours. Tayo po ba, na-try na po ba natin i-calculate ang ating mga activities sa araw-araw kung nagkakasya po ba ang 24 oras? Diba? Eh, baka Facebook pa lang, 5 oras ka na dyan. Huwag naman kapatid, kaya naman tayo sa Lord. Or kaya Netflix, diba? Or kaya mga Korean novela. Baka lahat pa yan, sinusubaybayan mo. Amen po ba? Asa ng Lord doon sa 24 oras natin, mga kapatid. Ilang oras ang ginugugol natin. So, kaya dito po, sabi po, the sun stood still, the moon stopped. Nakulangan ng oras. Sina Joshua at ang buong Israel para matalo po ang mga kalaban. Kaya sabi, dahil ayaw ni Joshua na lumipas yung araw na magdilim, otherwise, hindi na sila magkikitaan. Amen po ng kanilang mga kalaban. Kaya pinatigil ni Joshua ang araw. At sabi po, the sun stood still, the moon stopped. Amen po. Ngayon po, totoo po ba itong Joshua, chapter 10, verse 12 to 4? Dahil ang sabi po, ang NASA, alam po ba natin ang meaning po ng NASA? Astronaut. Aeronautics na astronaut. National Aeronautics Space Astronaut. Administration. Diba? Kailan lang si Mika, kilala po ba ninyo si Mika? Kung siya patarastas lang. Si Mika, kasi si baby di ba? Blippi! Si Mika. Diba? Hindi sila nakaka-relate. Diba yung mga pinapanood? Nung minsan pumasok si Mika sa loob ng NASA. So grabe pala talaga, pinag-aaralan talaga nila ang planet Mars. May mga artificial sila doon na mga halaman, may mga artificial sila doon na mga ano bang tawag dito? Mga soil, kung ano bang mga plants ang pwedeng tumubo sa Mars. At meron din silang mga improvised na mga parang mga yung parang spaceship, parang ganon. Pero maliit lang, pero yung feeling sa loob ay parang ka na nasa ibang mundo. Nasa Mars ka, nasa space ka. Amen po. So merong nangyari na minsan sila po ay nag-calculate ng planetary and lunar position from the future and the past. Tapos, nung nagra-run po ang computer, biglang tumigil.
ibig sabihin, error. Diba? Error. Talagang R na R yan. Diba? May error. Bakit? Kasi may nawawalang araw. May nawawalang isang araw. And then, merong isang staff ng NASA na Christian. Ay! Nung nagsa-Sunday school ako, alam ko yung story na yan. Yung kay Joshua. Sa Joshua chapter 10 verse 12 to 14 kung saan tumigil ang sun, ang moon. Amen po? Na-delay. Na-delay na-delay ang paglubog ng araw. At nung binilang nila, wow, 23 hours and 20 minutes. So, ilan ang nawawala? Kasi di ba nawawala isang araw? Eh, nung i-calculate nila, 23 hours and 20 minutes lang yung na-trace back nila. So, ilang minutes pong nawawala? Sino po mathematician dito? 40. 40 minutes ang nawawala. So, ngayon, problemado na naman. Nasaan yung 40 minutes? Naalala na naman itong si Cristiano. Ay, merong story. Amen po ba? Sa 2 Kings chapter 20 verse 8 to 10, sino yan? Si Hezekiah. Na nung dapat mamamatay na siya, na sinabi ng Lord kay Prophet Isaiah, sabihin mo, paraphrasing, ano ba to? Sabihin mo kay Hezekiah. Amen po? Sabihin mo kay Hezekiah na mamamatay na siya, ayusin na niya ang kanyang household. Ano po ang ginawa ni Hezekiah? Tumalikod siya sa wall, nanalangin sa Lord. Sabi niya, Lord, paraphrasing, ginawa ko ang lahat. Hindi ko nilabag yung mga utos mo. Yung mga Diyos-Diyosan sa mga high places, pinagtatanggal ko yan. Bakit ganon? Di ba? Minsan meron ba tayo mga ganyan mga question mo, Lord? Lord, masunurin naman ako, Lord, na bakit ganun patong-patong yung mga problema, Lord? Amen po? Pero narinig ng Lord si Hezekiah na hindi pa man nakakalayo si Isaiah, sabi niya, balikan mo ulit si Hezekiah. Sabihin mo sa kanya na mabubuhay pa siyang muli. After 3 days, pupunta siya sa templo. Hindi naniwala muna si Hezekiah. Paano ko mapapatunayan na talagang bubuhayin pa ako ng Lord? Ang sabi niya, yung hiningi niyang sign, si Hezekiah ang hiningi niyang sign, sa 2 Kings, kung may pakita po natin, sa 2 Kings chapter 20, verse 8 to 10, and Hezekiah said to Isaiah, what shall be the sign that the Lord will heal me, and I shall go up to the house of the Lord on the 3rd day. And Isaiah said, this shall be the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing that He has promised. Shall the shadow go forward 10 steps, or go back 10 steps? Kumbaga yung anino, kung babalik ba yung anino ng 10 hakbang, or mag-forward yung anino ng 10 hakbang. Ang sabi ni Hezekiah, mas madali na mag-forward ng 10 hakbang ang anino. Ang hiningi niya, babalik ng 10 steps ang anino. Amen po. Kumbaga yung anino ng araw. At kinompute ng NASA, 40 minutes. Yung nawawalang minutes na hinahanap nila na nandun sa 2 Kings chapter 20 verse 8 to 10. Palakpakan po natin. Nakakayan. Amen po ba? So, wala po talagang makakapag-refute ng salita po ng ating Panginoon. Refute. Di ba po? At, sige po, ngayon, kung bakit yan po yung napili ko na key-verse po natin, dahil doon po sa thought na si Joshua po ay nakulangan ng araw. Sino po sa atin ang lagi po tayong nakukulangan sa oras? Di ba? Kaya sige po, next verse po tayo. Next slide. Sabi po dyan, things we always run out in spite of our efforts. Di ba? Lahat naman ginawa ko eh.
Diba? I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Amen po? Ano po yung mga bagay na lagi po tayong nakukulangan? Letter A. Sige po. Time. Jikan. Diba? Jikan. So bakit po we run out? Explain ko lamang po the things we always run out in spite of our efforts. Diba? We run out of strength, of patience, of wisdom, of love because human effort is limited. Amen? Gustuhin man po natin or hindi, pakisabi po sa katabi, tao ka lang, limitado ka. Amen po? Pero the Lord is limitless. Our God is limitless. So, letter A, time. Yung ayaw mo nang madagdagan yung age mo. Pero kung sabi ko, iba pala yun kasi tumatanda ka na wala ka pa yung asawa. Hindi, wala. Ano po yung asawa? Pero yung po, yung may project submission ka pero hindi natapos. Na Lord, kung sanang na-extend pa yung oras, yung araw, natapos ko sana yung project ko. Kaso puro ka kasi pabukas ng pabukas. Amen po? Kakapabukas mo, may nangyari sa araw na yun. Amen po? Kaya sabi nga, Proverbs chapter 27, verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Amen po ba? So, kaya wag po tayo magpakakampante lagi sa araw-araw dahil hindi po natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Saan pa po? Kaya ano po, make use of our time wisely. Amen po. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. And ano po, number 2, letter B, money. Sino po sa atin? Kinakapos natin. Di ba? Bakit po ba naman na sumahod ka parang hindi man lang, hindi man lang kayo naging close yung sahod mo. Kasi hindi nagtagal. Di ba? Ako dahil sa bakasyon ko, umasa ako, kasi di ba every fiscal year, after ng fiscal year, April 1, another set yan ng mga leave. So umasa ako na yung mga leave ko ay makakahiram ako dun sa nakalipas na bakasyon ko. Pagtingin ko, hala, talagang sahod ko. Diba? So, pag dumadating na si Judith, kilala po natin si Judith? Di ba? Close po ba natin si Judith? O yung man tipong hindi pa man nagbabayad ka na agad. Praise the Lord kung ganun tayo, no? Yung bang ayaw kita nakikipagbayaran na agad kita. Pakisabi po sa katabi, congratulations. Marami kang pagbayad. Luke chapter 14 verse 28 to 30. Sabi, binigyan na example, although ito po ay about the cost of being a disciple. Pero sabi ng Lord, sino po ba sa atin na magtatayo ng tore? Na hindi man lang i-estimate yung mga materials na gagamitin kung sasapat ba yung pera na meron siya. Amen po. So tayo po ba ay ganun po ba tayo? Ang sabi, money is something that we often lack because it was never meant to be our security. Amen po. Money runs out, but God's provision never does. Amen po ba? So ano po yung magiging solution po natin dyan? Make Jesus the source of our wealth. Amen po, hindi po yung agad na po tayong kumukururot yung noo. Amen po ba? Ang init na agad ng ulo. Di ba? Hindi makausap. Tatawagin lang ate. Oh! Kasi yun na nasa isip kasi. Amen po. Ano pa po? Letter C. Talent. Amen po ba? Sino po sa atin na mahilig sumayaw, pero pareho naman kaliwa? Ang taas. Ate, ano sa'yo parehong kaliwa? Sa akin parehong kanan. So magsama tayo. Di ba? Pero alam po natin, gusto mong gawin ang isang bagay, pero walang talent na binigay sa iyo ang Lord sa area na yon. Pero Romans chapter 12 verse 6 to 8,
we have different gifts according to the grace given to each of us. Kaya pakisabi po sa katabi, paggamit mo kung ano man tayo. Paggamit mo. Paggamit mo. Amen po. Kailangan ko ng backup. We often fall short in talent when we rely on our own strength instead to the giver of gifts. Diba? Nati-take advantage natin ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? At ano ba po? Sige po, ano ba po kaya? Saan pa po kaya tayo aspeto na kukulangan? Letter D. Saan po? Sige, pwede po tayo manghula. Letter D ay knowledge. Amen po. Knowledge. Nag-exam ka. Uy, 1 point ka lang, Lord. Diba? Sino mo na nag-JLPT exam dyan? Diba? 1 point ka lang. Lord, hindi pa sumabit. Diba? Pero ang matindi po, ano po, yung knowledge po ay yung Word of God. Alam mo yung salita ng Diyos. Pero pinipili mo na hindi gawin, na hindi sundin yung salita ng Lord. Kinulang ka sa application. Amen po. Kaya sabi James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, you should ask God. Amen? Bakit? Hosea chapter 4 verse 6, the people are destroyed from the lack of knowledge. Amen? Excuse po ba tayo nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Lord? Dumating ang Lord Jesus, nag-rapture. Hindi mo pa alam yung about sa rapture? Hindi mo pa alam yung about salvation? Dumating ang Lord, hindi ka pa nakakilala sa Lord. Excuse ka ba? Pakitanong nga po ba ang katabi? Excuse ka ba? Are you serious? Ano ba? Excuse me, say excuse me. No one, hindi po excuse ang kahit na sino mang tao from being, sa kawalan po ng kamalayan. Sa kawalan po ng knowledge of the Word of God. Dahil ang sabi nga po, tuminala ka lang sa langit eh. Alam mo na agad na merong Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen po. Sa Facebook lang ngayon eh. Amen. Sa YouTube, napakaraming platform para hindi po natin makilala ang ating Panginoong Jesus. Amen po. Knowledge runs out quickly when life confronts us with question we cannot answer. Diba, Lord? Diba, pag nasasakit na ng ulo mo? Amen po, Lord, ano ba yung sagot dito? Amen, Lord, kaya mo naman ako ng knowledge. Lord, siya, hindi naman nagre-review, pero lagi mataas ang score. Ako lang, nagsusunog na ako ng kilay, pero wala pa rin. Pero po ba sa ating ganon? Diba? Kasi ako po sa totoo lang po, yung mga kamag-anak ko po, akala po nila matalino ako. Hindi lang po nila alam, madaling araw pa lang gising na ako para mag-review. Pero yung mga kapatid ko, kahit hindi yan masyadong mag-aral, nakakakuha ng score. Ako po ay pwede pa akong mabetlog pag hindi ako nag-review. Amen po. Sino na po nakaranas mabetlog? Hindi ko naman. Diba? Pero pakisabi po sa katabi, pakisabi po sa katabi, ang gamot sa BOBOI, pag-aaral. Gamot sa 80-80 ay pag-aaral. Kailangan po natin mag-aral. Hindi po sa darating sa knowledge. Amen po. Hindi po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po sa darating sa knowledge sa'yo, kapatid. Kailangan mong magbukas ng Biblia. Amen po. Di ba sabi nga ng Lord Jesus, and isusubo niya ang Holy Spirit, and He will teach you of everything that I have taught you. Amen. Ang tanong, ano po ipapaalala sa atin ng Holy Spirit kung tayo po mismo ay hindi tayo nagbabasa ng Word of God? Amen po. Ano po yan? Magic? Diba sabi nga, magic? Diba? Magic po ba yan? Na pag ikaw ay naging Kristiyano, automatic, sasanig sa'yo ang Holy Spirit. Diba? Magkakaroon ka ng knowledge power. Hindi po ganun, kapatid. Inaaral po natin. Inaaral po natin ang salita ng Lord. Amen po. Pero ang sabi nga po, reading without the Holy Spirit
is just a knowledge. Yes. Amen po. Kahit na alam mo ang Biblia, kung di mo yan ina-apply, knowledge lang yan. Amen po. Ang importante po yung wisdom. Kung paano po natin isasabuhay ang bawat salita ng ating Panginoon. Amen? And sige po, ano pa po, letter E. Ano po ang sabi po dyan? Faith. Sino po sa atin, marahil meron po sa atin, pagpasok pa lang dito, nag-i-struggle na. Amen. Sa pananampalataya. Meron sa atin marahil na talagang diyubig ng Lord. Amen po. Kasi kung minsan kailangan tayong yubigin ng Lord para hanapin natin ang mukha ng Lord. Amen po. Si Peter, diba Lord? Diba? Nung siya naglalakad, ang nakita ng Lord Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Saan po natin makikita yan? Matthew chapter 14 verse 28 to 31. Lord, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ako dyan. Ano po sabi ng Lord? Sige. Paraphrasing, pumalito ka. Naglakad. With all faith. So, nung naglalakad na siya, biglang nagkaroon ng malakas na hangin, lumalakas yung hangin. Nawala si faith, nawala si pananampalataya, nag-umpisa siya lumubog. At ang sabi niya, Panginoon, sagipin po ninyo ako. Pero ano po sabi ng Lord? Sinagip po ba siya ng Lord? Di ba? Kasi, ang hirap siguro kung ang Lord, bakit siya nawala yung pananampalataya mo, ha? Nawala yung bilib mo sa Panginoon mo, ha? Di ba? Pero of course, sinagip po siya ng Lord. Pero ano po sabi ng Lord? You of little faith, why did you doubt? Di ba? Marami po sa atin ang ganyan. We declare healing. We declare prosperity. Di ba? We declare strong relationship sa ating buong pamilya. We declare answered prayers. Pero, pag nakikita natin, Lord, bakit ba nangyayari? So, nagiging kompromiso na po tayo. Ang sabi, for faith is something we often lack when trials overwhelm us. Sino po sa atin ang overwhelmed ngayon sa mga pagsubok? Tingnan niyo po yan, nakangiti yan, pero ang totoo, problemado yan. Di ba? Ang totoo, kagabi umiyak yan. Di ba? Sino? Letter F, ano po? Hulaan mo po. Diba? Ano po yung threat po ng mga, dito na lang po sa church natin, ano po yung threat po ng bawat churches? Lalo na international. Yung mga tao come and go. Uuwi at uuwi yan sa bayan sinilangan natin. Diba? Pilipinas ang mahal. Ano pa ba natin ang ating bansa? Diba sa mga nangyayari ngayon? Diba? Grabe. Kung tayo siguro nasa Pilipinas, di mo na alam. Lord, labo-labo na sila sa Senado. Labo-labo na sila lahat. Amen. Amen po ba? So people, amen? Maganda sana yung outcome kung marami magtutulong-tulong. Bayanihan. Pero dahil ikaw lang gumagawa, kulang ang effort. Amen? Ecclesiastes chapter 4 verse 9, two are better than one because they have a good return for their labor. Amen po? At ang sabi po, people are an area where we often fall short, relationships fail, expectations break, and hearts get wounded. Amen? Pag minsan hindi lang come and go, may mga nasaktan, kaya pag minsan hindi po natin nakikita sa church. Amen. Amen po. So people, ano pa po? Last one. Last one na po ba? Tama ba? Last one, ano po? New self. Ano isa pa? New self. Amen po. Pakita mo nga po ang katabi. Bagong ikaw na ba yan? Diba? Luma.
Binago na po ba tayo ng Lord? Diba? If anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has come, the new. The old has gone, the new has come. Amen po. Yung gusto mo naman talaga magbago. Diba? Kasi alam mo naman yung salita ng Lord eh. Pero ano po nangyayari? Umabalik lagi si old self, makikipaglaban kay new self. Amen po, meron po ba tayong ganon? Diba? Sabi nga, Colossians chapter 3 verse 9, sabi ko, do not lie to each other since you have taken off your old self with its practices and put on the new self which is being renewed in the knowledge and in the image of its creator. Gusto natin magbago, pero ang tanong, nandiyan pa po ba tayo? Amen po ba? We fall short in living out our new self because the old nature keeps pulling us back. Bumabalik at bumabalik yung dating tayo. Amen? So, ang tanong po ba, kaya na po ba nating i-defeat ang old self natin kesa sa new self? Ibig sa pagka nananaig pa rin po si old self, baka kulang po tayo ng devotion. Amen po? Amen. Baka kulang po tayo ng pag-aaral ng salita ng Lord. Baka kulang po tayo sa prayer. Amen? And last one, ano po? Age, salvation. Diba? Kaligtasan. Ligtas ka na eh. Amen po? Ligtas ka na eh. Parang ako eh. From doon po sa nakagisnan po natin religion, iba muna po religion yung napuntahan ko. Akala ko born again. Eh nung minsan namimigay kami ng mga flyers, may nagtanong sa mga pinagbibigyan namin, anong church po kayo? Parang born again. Nagulat ako eh. Sabi ko, pero pala parang born again. Ibig sabihin, di pala born again to. Amen? Eh dahil binabaluktot nila yung salita ng Lord. Sila lang yung maliligtas. Nung nakakapagbasa na tayo ng banal na salita ng Lord, doon ko nakita na binabaluktot pala nila yung Word of God. Sabi ko, konti-konti na ngayon dito, kami lang ang maliligtas. Diba? So, naghanap ako ng ibang church and glory to God. Hindi po natin yung tinataas ang JIN. Sabi nga po ni Bishop Brother Eddie Villanueva, kahit sapian mo pa lahat ng mga JIL churches, kung wala kang tamang relasyon sa ating Panginoong Yesus, hindi mo tinanggap ang ating Panginoong Yesus bilang yung Diyos tagapagligtas ng iyong buhay, hindi ka maliligtas. Eh, nagkaroon ako ng spiritual struggle. Siyempre, dinala ako muna sa JIL eh. So, sabi nila, papunta na daw ako ng langit, pupunta pa ako ng impyerno. Diba? Kasi, sila naman tamang religion. Amen? Pero mali na sabi ng Lord. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Walang kahit na anumang pangalan ng religion. Walang kahit na anumang pangalan ng churches. Only through the name of the Lord Jesus Christ. Nagkataon lang po na dinala po tayo ng Lord dito sa JIL. Pero tulad po ng panalangin po natin kanina, wala po tayong tinataas na tao, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. Amen po, palakpakan po natin. So, ngayon, ano po ang ating application? Ano po yung response natin in spite of our running out of our limitations? Sige po, ulitin nga po natin. Sige po, time. Pati po yung Japanese. Time, money, talent, knowledge, faith, people, new self, and salvation. Amen? So ngayon, our response in spite of our limitations. Sige po, number 1. Hindi po. Sige, number 2. Our response in spite of our limitations. Sige po, at dumako po tayo. Ito na po yung ating pinaka-application. Number 1, sabi po dyan, God knows our limitations. Do not pressure ourselves. Amen po, sino po sa atin mahilig i-pressure ang ating mga sarili? Amen. Diba? Hindi mo na kaya eh. Amen po ba? Diba? Meron po tayong kanya-kanyang limitations. Amen? Our limit, pero ano po, the good news po is our limitations does not cancel God's calling in us. In spite ng mga kahinaan po natin, mga kapatid, ang pagkatawag sa iyo ng Diyos
ay hindi po nakakancel dahil sa ating mga weaknesses. Amen po. Kaya ano po, nag-glorify po ang Lord, hindi dahil sa malakas tayo, kung hindi, yung kung paano po tayo mag-respond sa Lord in spite ng ating mga weaknesses, in spite ng ating mga kahinaan. Amen? Kaya ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 12, verses 9 to 10, sige po, basahin po natin. He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Amen po, sapat ang biyaya ko para sa iyo. Sapagkat ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Sino po nagsasalita niyan? My grace is sufficient for you. Kanino po salita yan? Sa Lord Jesus, sinasabi niya kay Apostle Paul. Kasi yung tinatawag po na thorn in the flesh ni Apostle Paul, nasabi 3 beses, pinalalangin niya sa Lord na tanggalin itong kahinaan na to. Pero hindi tinanggal ng Lord. Meron po ba sa atin nananalangin sa Lord, Lord, tanggalin niyo naman itong ganitong ugali ko, Lord. Tanggalin niyo naman itong weakness ko na to, Lord. Amen po. Nagiging sanhiba to ng pagkakasala ko, Lord eh. O nagiging sanhiba to ng pagkakasala ng ibang tao. Amen po. Pero ano po sabi ng Lord? My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weaknesses. Kasi kung lagi po tayong malakas, kung lagi po tayong walang struggle, hindi po natin kakailanganin ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Kaya ang sabi po sa katabi, do not pressure yourself. Do not pressure yourself. Eh ano, kung hindi talaga yan. Hindi talaga yan yung forte mo. Amen po. Eh ano, kung ganyan ka talaga nilikha ng Lord. Amen po. May weakness ka talaga. Inaaral mo naman eh, Lord. Nag-effort ako, Lord. Pero talagang wala, Lord eh. Amen po. Magsasayaw pa din, no? Kahit anong gawin mo pa rin tayo, parang talagang sumunod ng mga paa mo. Di ba? Or meron akong kaklase dati eh, pinipilit ng engineering eh. Gusto niya siguro talaga maging civil engineer. Naka-4 takes na siya ng algebra. First mathematics pa lang yun. First year, first sem pa lang. Nakapag-doctorate na siya ng algebra. Di ba? Eh, gusto niya mag-engineering eh. Di ba? Kaya pakisabi sa katabi ko, mahina ka sa math. Ano po? Scientist ka na lang. Pwede pala ng pera, no? Diba? Kung saan po yung gift po natin, yung doon po tayo mag-excel. Gift ng Lord sa'yo yan. Amen po. Lahat po tayo ay may kahinaan, lahat po tayo ay may kakulangan. Number 2. At ano pa po number 2? Our responses in spite of our limitations. So yung kanina po ay over our limitations. Ngayon na po, God has a purpose to us. Act now even we are lacking. O diba? Parang medyo contradicting na eh. No? Diba po? So, act now. Kaya nga po, sabi nga po, Scripture interprets Scriptures. Amen po. Hindi pwedeng kukunin mo lang, pipilasin mo lang ang isang Bible verse, ito na yun. Eh, sa ibang Bible verse pala, sa ibang book pala, eh, merong nakasulat doon na may kondisyon. Amen po. So, ang salita po ng Lord, kailanman hindi po mag-contradict. Amen po. Pakisabi po, the Word of God is not contradicting. Amen po. God has a purpose to us. Act now even we are lacking. Ang sabi po, when we act now, trusting His purposes rather than in limitations, we discover that God supplies what we do not have. Amen po. Saan po usually po nangyayari yan? Madalas sa loob ng church. Gawain to ng Lord eh. Diba? Bakit? Lahat po ba sa loob ng church? Pagdating, marunong na po agad magturo. Pagdating, marunong na po agad tumugtog. Amen po ba? Pero dahil kailangan ka ng Lord, ikaw ang nilagay ng Lord dyan, God will enable you. Amen po.
Kaya marirealize mo na lang, Lord. Di ba? Mahihiya ka talaga sa presensya ng Lord. Lord, hindi ako to eh. Amen po? Hindi ako to, Lord. Pero bakit ganon? Amen? Kaya sabi po, Psalms chapter 138 verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. Amen po? So our lack is never a barrier to God's plan. Ano daw po? Only our hesitation. Di ba? Baka ikaw si Batman. Ba't ako? Amen po, ikaw nga ina-assign eh. Turo ka ng turo. Amen po, ba't ako? Ba't hindi siya? Amen po. Siya na lang. Amen po. Ikaw nga eh. Amen po ba? Pakisabi po sa katabi, ikaw ang nilalagay ng Lord. Ikaw. Amen po. Diba? At ano po, number 3, God has, ang sabi po dyan, number 3, God has a perfect timing to everything. Work while there is still yet time. Diba? Perfect timing. Pakisabi po sa katabi, perfect timing natin. Perfect Amen. Pakisabi po sa katabi, sa kabila, hindi mo pa oras. Oras. Hindi pa ikaw, hindi pa oras na oras sa'yo. Ano sabi? God's timing is always flawless. He calls us to move with urgency while the opportunity is still open. Naniniwala po ba tayo mga kapatid? Pag tinawag ka ng Lord, tumanggi ka, hindi na ibibigay sa'yo ng Lord yun. Amen po ba? Kaya tanggap ka lang ng tanggap. O, reklamo daw ka, reklamo. Tanggap ka lang ng tanggap. Sige Lord, dahil yung bidaan mo. Amen. Lord, hindi ko ito gawain. Gawain mo ito, Lord. Amen po. John chapter 9 verses 4 to 5. Ang sabi po dyan, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Actually, ang pinaka-context po nito ay ito po yung from verse 1, yung sinabi po ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, itong tao ba na to na pinanganak na bulag ay dahil ba to sa kasalanan ng kanyang mga magulang? Diba? Pero ano po sabi ng Lord? Neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Amen? Kaya at biglang sinabi ng Lord, as long as it is day, we must do the works of Him who sent me. Ibig sabihin, God is continuously working. Amen po? God is continuously working. Pakisabi nga po sa katabi, nagtatrabaho ka ba? Tugas na plato. Diba? Gumagawa po ba tayo sa ubasan ng ating Panginoon? Diba? Kada segundo may namamatay na tao, kapatid. Isipin po natin sa bawat kaluluwa na kilala natin na namatay, na hindi natin lang na-sharean, na alam po natin nandun sa mundo, nasa mundo ng kasalanan. Yung guilt po natin. Amen po? Sayang. Nahuli ako eh. Hindi ko na ipag-pray tuloy. Diba? So, napaka-importante na ang bawat isa po sa atin ay nagtatrabaho sa ubasan ng ating Panginoon. Amen po. At ano pa po? Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ang sabi po dyan, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. Amen po ba? So, God, everything is according to God's perfect timing. Amen po. Kaya pakisabi po sa katabi, kaya, ano po, magpagamit ka sa Lord. Kaya, paggamit ka na ni Lord. Pinite ka na ni Lord. Isipin po natin ang mga alagad ng Lord Jesus, kung hindi po sila tumalima,
doon sa mission, di ba? Doon po sa mission, doon po sa commission natin na go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen po. Isipin po natin, paano po tayo nakakilala sa Lord? Ako po, ang mami ko po, siya po ang kauna-unahang born again sa aming pamilya. Pero glory to God, hindi po ako nakakilala dahil sa mami ko. Nakakilala na po ako dito sa Japan. Pero bakit? Kasi may ginamit ang Lord na tao para ako po ay makakilala sa Kanya. Amen? At tayo po, bilang sa mga mahal po natin sa buhay, panalangin po natin, Lord, malayo po ako sa pamilya ko. Hindi ko man sila ma-evangelize, Lord. Kayo po ang gagawa ng paraan bago pa po mahuli ang lahat. Amen po. Na sila pong lahat ay, ako lagi kong panalangin yan Lord, wala ni isa man ang maiwan sa panahon ng rapture. Na lahat kami, Lord, magkakaroon ng grand reunion dyan sa kalangitan. Amen po ba? Kaya napaka-importante po ng bawat isa po sa atin ay nag-e-evangelize. Kaya po, may number 4 pa po ba tayo? Ang sabi po dyan, number 4, God has a short lifespan for everyone. Amen po. Do according to God's will. Diba? Pakisabi po sa katabi, maiksi ang buhay mo. Uy! Diba? Huwag ka mabuhay na parang ang pusa. May siyang nabuhay. Diba? Maiksi ang buhay natin, mga kapatid. Yung para sa eternal life. Amen po. Hindi lang million years, hindi lang trillion years. Buhay, eternal life ang pinag-uusapan natin. Diba? Book of Genesis, mabuhay ka man 80 years old. Book of Genesis, mabuhay ka man 120 years old. Book of Proverbs, mabuhay ka man 80 years old. Still, napakaiksi nun kumpara doon po sa eternal life. Kaya po tayo ngayon narito. Amen po. When we live according to His will, our short life becomes eternally meaningful. Amen. Amen po. Maiksi lang ang buhay, mga kapatid. Kaya, Psalms chapter 89, verse 47, ang sabi po dyan, remember how fleeting is my life, for what futility you have created all humanity. Alalahanin niyo kung gaano kaiksi ang buhay ng tao. Alalahanin ninyong nilikha niyo ang tao na may kamatayan. Amen? Kaya nga po sa James, di ba? Di ba? Sino po sa atin nagplano? Sa James chapter 4, meron po bang katulad po dito? Na sabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganitong bayan, sa ganitong bansa. Amen? Magkakaroon ako ng green card. Diba? Magkakaroon ako ng nationality doon sa bansang yun. Amen po. Pero maghahanap buhay ako doon, mag-iipon ako ng malaki, mag-establish ako ng negosyo, pero ano po ang sabi? Pero, ang sabi po, sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Amen po? Plano ka ng plano. Diba? Maganda naman po magplano. Mahirap naman talaga walang plano. Pero mahirap po yung nagpaplano ka nang wala ang Diyos sa buhay mo. Nang wala ang Lord Jesus sa buhay mo. Nang hindi mo sinisik ang kalooban ng Lord. Alam mo, hindi kalooban ng Lord yan. Pero pinipilit mo. Amen po ba? Di ba nga, meron pa pong isang account sa Glasstel na sabi, yung nagtayo siya ng kamalig, di ba? Na sabi niya, ilang taon na siya, doon sa mga naipon niyang mga bigas, di ba? Pwede na siya hindi magtrabaho ng ganyang taon. Pero ano po sabi ng Lord, hangal. Di ba? Hangal. Bukas na bukas din kukunin ko ang buhay mo. Anong mapapala mo ngayon sa mga naipon mo para kay Kaya what does it profit a man even if he gains the whole world when his one and only soul will be forfeited in the hell of fire? Diba? Naniniwala po ba tayo na impyerno? Amen. Diba? Sa Facebook, ang dami po. Hindi daw totoo ang impyerno. Wala daw binanggit about sa impyerno.
Well, in fact, sa ating mga Biblia, ayun, mas marami po ang mga nakasulat about sa impyerno kesa sa heaven. Amen po. Kaya hindi ko po malimutan ang sinabi po ni Pastor Romy dati. It is safe to believe that there is hell than to believe that there is heaven. Kasi pag naniwala kang may hell, takot mo lang mapunta ka sa impyerno. Gagawa ka talaga ng mabuti. Mananampalataya ka talaga sa Lord Jesus. Amen po. Kaya pakisabi po sa katabi, totoo ang impyerno. Amen po. Totoo ang impyerno, kapatid. Amen. So ano na po ang ating conclusion? Ang conclusion po natin ay, sige po, anong conclusion? Kasi Ketsuron ba? Tama ba? Nawala na yung ano ko, nawala yung aking Japanese translation. Sige po, basahin po natin. God knows all our limitations, but God never pushes us beyond our capability and weaknesses. He calls us to rest with Him and not to pressure us. Diba? Our God is a God of gentle. Amen? He is not to exhaust us, but to restore us. Kaya nga pong invitation po ng Lord Jesus, di ba? Matthew chapter 11, verse 28, Come to me and I will give you rest. Amen po ba? Come to me and I will give you rest. My yoke is easy and my burden is light. Our God is not a harsh taskmaster. Amen po. Diba? Mga amo natin. Diba? Kung utusan tayo pero hindi po ako kasi, lang ako, nakaupo lang ako sa office. Pero yung mga iba kasi, diba, yung mga testimony nila, grabe, parang hindi tao. Diba? Talagang grabe, puros siya na lang laging binibigyan ng trabaho. Amen po. Kaya pakisabi po sa katabi, huwag po masyadong galingan. Amen. Ang galingan po masyado Kaya binibigyan sa trabaho. Amen. Diba? God is not a harsh taskmaster. Amen. At ano pa po yung last natin na conclusion? Ang sabi po dyan, start resting. Sige po, basahin po natin. Start resting in God's power and not ours. When we depend on God, we would never run out because He would be the true source of all that we need. Diba? Let us rest in the power of God at hindi po sa lahat ng kakayahan natin. Amen? Diba ang Lord nga po meron po siyang habit na gumamit ng mga mahihinang tao para hiyain ang malalakas. Meron po siyang habit na gumamit ng mga tao medyo mahina dito para hiyain ang matatalino. Amen po. Kaya ano po, we would never run out because He would be the true source of all that we need. Psalms chapter 23. Sige po. Psalms chapter 23 verse 1. The Lord is my shepherd. I shall never be in want. Diba? Sa ibang translation, I lack nothing. Diba? Sige po, at tumayo po tayong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.